biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. Muli tayo mag-aaral ng kanyang salita at ito'y ating tutunghayan sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 7 to 13. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata at ang bingi na may mga tenga. Mapisan ang lahat ng bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatotohanan. O dinggin nila at magsabi, katotohanan nga. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas. Ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga. Walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa, sinong pipigil. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito yung ating paksang pag-aaralan. Sa pagkakataong ito, ang tinatawag na God's chosen o ang mga pinili ng ating Panginoon o ang mga hinirang ng ating Panginoon. Kaya sabi rito sa verse 10, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, kaya't kayo ang aking mga saksi at aking lingkod na aking pinili. Kaya ibig sabihin, ang mga pinili ng ating Panginoon, yung kanyang mga nahirang, ang isang kapahayagan nito ay ang pagiging saksi. Nang ibig sabihin na saksi ay meron silang pinatotohanan sa katotohanan kanilang nasaksihan o sa kanilang nakita or else personal nilang naranasan yung tinatawag na katotohanan. Kaya sabi rito sa verse 43 ay kayo ang aking mga saksi at aking lingkod na pinili. Kaya una, ito muna yung ating daanan, ang mga pinili ng ating Panginoon. Siyempre, yun ay yung mga tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya Anton, sabi rito sa verse 7, ang bawat tinatawag sa aking pangalan. Nang ibig sabihin, sa ngalan ng ating Panginoon Diyos at sa ngalan din ng ating Panginoon Kristo, sapagkat ang Ebanghelyo ay tumatawag sa bawat tao na gaya ng ating pinag-aralan about the reconciliation. Ang ating Panginoon ay tumatawag upang maipagkaayos ang tao or else magpatubos sa ating Panginoon ng kanyang buhay at maging kanyang mga kasalanan. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita na ang panawagan ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang pinakang sentro ng tinatawag na Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kaya dahil dito yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon is about the restoration. Yung tayo ay muling ibinabalik doon sa dati na pagkalikha ng ating Panginoon Diyos kay Eva at kay Adan na merong larawan at wangis niya. Ngayon, sa usapin ng pagkatawag sa atin ng ating Panginoon Kristo, napakahalaga na tayo ay magkaroon ng tinatawag na tamang pagtugon. Yung tamang response sa pagkatawag niya. Kaya ito yung ating makikita na sa pagtawag sa atin ng ating Panginoon Kristo
ay kinakailangan na tayo ay umayon sa kanyang plano, umayon sa kanyang proseso, umayon sa kanyang ginagawa. Upang sa gayon, yung kanyang pagkatubo sa atin ay atin ding makamit o ating maranasan. Kaya sinasabi ng aklat ng Ephesians chapter 2 verse 13 na tayo ng una ay nalalayo sa ating Panginoon Diyos, pero tayo'y inilalapit sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ibig sabihin, tayo bilang mga hintil, na tayo naman ay hindi lahi, sabi nga, hindi tayo kabilang sa reliyon ng Hudyo, tayo tinatawag na mga hintil. Tayo ay malayo sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang biyaya ng pagkatubo sa atin ng ating Panginoon, hindi lamang sa kanyang bayan, hindi lamang sa reliyon ng Hudyo, kundi sa bawat isa na sumasampalataya sa pagtubos ng ating Panginoong Kristo mula sa kapangyarihan ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya dahil dito, pwede na ang bawat isa ay makapasok sa biyaya ng ating Panginoon, gaya ng ating pag-aaral ng nakaraan nating pag-aaral about sa tinatawag na many are called but few are chosen. Ang ibig sabihin sa mga bagay na ito, mahalaga makilala muna natin ang ating Panginoon Kristo. Kagaya rin ang ating pinag-aralan ng nakaraan, yung sinasabi nga, who is Jesus Christ? Kasi ang sabi nga roon sa John chapter 17, verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay at iyong isinugo sa matuwid bagay sa Jesucristo. Relatedly, ito nga yung ating teksto dito sa Isaiah chapter 43 verse 10. Kaya sabi roon, kayo ang aking mga saksi at aking lingkod na aking pinili upang maalaman ninyo walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Kaya itong sinulat ni Propeta Isaiah, ito ay prophetic word na mangyayari sa hinaharap ang pagdating ng bagong tipan. Kaya ang sabi roon, ang bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha, yaong aking inanyuan, nang ibig sabihin ay lumilikha ang ating Panginoon Diyos mula sa kanyang pagkatawag. At ang sabi roon, yung mga nililikha niya, yun ay nagiging mga saksi niya at madadaanan natin mamaya. At eto nga, kabahagi sa pagiging saksi, ay yung makilala muna na walang Diyos na inanyuan na una sa ating Panginoon Diyos o magkakaroon man pagkatapos niya. Kaya dahil dito, ito yung pagkatawag ng ating Panginoon. Hindi basta lamang na pag-aralan ang banal na kasulatan, kundi na patotohanan rin naman. Kaya ito yung ating makikita. Kayo ang aking mga pinili at kayo ang aking mga saksi. Ano yung mga bagay na ating pwedeng saksihan? Na ating saksihan na ang dugo ng tipan ay may kapangyarihan at may bisa. Ito talaga ay may kapangyarihan at may bisa na magkakalag ng ating mga kasalanan. At kailangan ma-prove natin yun dahil ito ang sinasabi ng banal na kasulatan gaya ng pag-aaral natin ng nakaraan. Sabi nga, man's made or God's made. Kapag ang Diyos ang gumawa, ang sabi nga ay maaaring mangyari yung mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Na meron siyang mga tinubos, meron siyang nahirang, meron siyang mga napili na kung saan ito ay malinis pagdating sa tinatawag na kapangyarihan ng kasalanan. Sila ay mga ganap na pinalaya. Kaya ngayon sila yung kanilang magiging at tagapagsalita ng ating Panginoon. Kaya dito makikita rin natin nang ibangon ng ating Panginoon si Saulo at naging Apostol Pablo. Ang sabi niya roon sa Acts chapter 8, chapter 22 at chapter 26, yung kasi ang tala sa aklat ng mga gawa patungkol kay Apostol Pablo nung ma-encounter niya ang ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus kay Apostol Pablo o kay Saulo,
Magbangon ka, pumasok ka sa Damasco, at sasaysayin sa iyo ang mga bagay na nararapat mong gawin. Ikaw ay magiging saksi ko sa mga bagay na nakita mo sa akin at mga bagay na ipapakita ko sa iyo. At gagawin kitang ministro ng mga hintil. Kaya sabi ng ating Panginoon kay Pablo, ikaw ay magiging saksi ko sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Kaya ibig sabihin, ang pagiging saksi ay hindi di umano, hindi sabi daw, hindi ayon sa kanila, kundi personal. Ipakikilala ng ating Panginoon ang katotohanan na ipakikita niya kay Pablo at ang mga bagay na nakita na ni Apostol Pablo sa kanya. Kaya ito rin ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Ang pagkapili niya sa atin ay may kalapit na pagiging saksi na ang ibig sabihin ay atin ding patutotohanan. At hindi ito di umano, hindi sabi daw, kundi personal na ating naranasan at ating napatutuhanan. Kaya dahil dito, may sinasaad nga dito si Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Kayo ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bayang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang ipahayag nyo ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Nang ibig sabihin, kayong mga pinili o hinirang ng Diyos, you are a chosen generation, isang lahing hirang, chosen generation. Ipapahayag daw nila ang karangalan noong tumawag sa kanila mula doon sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Nang ibig sabihin, ang mga chosen ay nakaranas na makarating doon sa kagilagilalas na kaliwanagan mula doon sa kanilang kinalalagyan na kapangyarihan ng kasalanan o kadiliman. At kung paano sila nakaalis doon, yun ang kanilang sasaysayin at yun ang kanilang patutotohanan. Kaya dahil dito ang mga saksi ng ating Panginoon, ito ay nagtataglay ng tinatawag na personal na karanasan na sila ay nakarating sa tinatawag na kaliwanagan ng ating Panginoong Hesukristo. At sila ay nakalabas mula doon sa kapangyarihan ng tinatawag na kasalanan o doon sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya dahil dito ang sabi ng ating Panginoon Hesukristo sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 1, verse 8, datapwat darating sa inyo ang kapangyarihan sa pamagitan ng Espiritu Santo na inyong tatanggapin. O datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan sa pamagitan ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nang ibig sabihin, pagdating sa kanila ng Espiritu ng katotohanan na sasangkap sa kanila, sila ay magiging saksi ng ating Panginoon sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at sa kahuli-hulihang bahagi ng sanlibutan. Hindi sinabi ng ating Panginoon, datapwat pagdating o tatanggapin nyo ang kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu at kayo ay magiging kong mga mangangaral sa Jerusalem, sa Judea at sa Samaria. Kundi ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, kayo ay magiging saksi ko. Nang ibig sabihin, pag tinanggap nyo ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, kayo ay magiging saksi ko. Una sa Jerusalem, kasunod sa Judea, at hanggang sa Samaria at sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nang ibig sabihin, ang Espiritu Santo na siyang katotohanan, ito yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Aklat ni Juan,
chapter 14, verse 16 to 17. At yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, na sabi ron, hindi ko kayo iiwanan nag-iisa, kundi susuguin ko sa inyo ang mang-aaliw sa mga tuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi niya ito nakikilala, datapwat nakikilala ninyo at tumatahan sa inyo. Kaya dahil dito, ang Espiritu Santo ay tinatawag ng Espiritu ng katotohanan. Nang ibig sabihin, ang katotohanan ng pagkatawag ng ating Panginoon sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga hiniran. Gaya ng ating sinasabi, sila yung mga tao na nagpakumbaba, mga tao na uhaw sa katotohanan, mga tao na humahanap talaga ng katwiran ng ating Panginoon Diyos. At dahil dito sa pamagitan ng kanilang pagpapakumbaba, inaakay sila ng ating Panginoon Kristo. At sa pag-aakay sa kanila ng ating Panginoon Kristo, dinadala sila sa kanyang biyaya hanggang sa sila ay trabahuhin ng ating Panginoon, makipag-aisa sa dugo ng tipan. At kung matrabaho sila ng Panginoon, mahugasan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, alisin yung pusong bato, bigyan ng bagong diwa, bigyan ng pusong laman, at yung kanyang espiritu ay ilagay sa loob nila. Nang ibig sabihin, ang mga taong ito, gaya ng sinasabi sa aklat ng Isaias, chapter 61, verse 3 hanggang 4, sila'y magiging mga punong kahoy ng katwiran na mga pananim ng Diyos sa ibabaw ng lupa. At sila yung magtatayo ng mga giba at mga sirang dao na nasira sa mahabang panahon. Kaya ibig sabihin, ang kanilang karanasan, personally, alam nila ang kanilang buhay. Dati rin giba, dati rin sira. At kaya mayroong pangungulila ang kanilang puso. Gusto nilang isaayos ang kanilang buhay. Hindi nga lang nila magawa. At gusto nilang hanapin ang katotohanan ng buhay. Nasaan ba ang buhay? At hindi nga nila ito masumpungan. Pero sa pamagitan ng paglapit nila sa ating Panginoon na may kapakumbabaan, sa pakikinig ng kanyang salita, sa pakikinig ng kanyang tinig, nakikipag-ayos sila sa ating Panginoon. At kung sakaling sila naman ay trabahuhin ng ating Panginoon, ang Panginoong Hesus ang naggagawad ng kanyang banal na dugo. At dahil doon, kung sakaling mangyari sa kanila yun, ang sabi nga natin sa pag-aaral ng tinatawag na bagong tipan, walang inaalalang kasalanan. Nililinis sila ng dugo ng Panginoon. At buhat nun, ang kanilang buti ay nagiging malinis. Ibinabalik yung narawan at wanis ng Diyos. At kapag ito ay kanilang naranasan, napapatotohanan nila, totoo nga pala, ang bagong tipan ay nagbibigay ng kalayaan sa tao, isang ganap na kalayaan. Gaya ng ating sinabi, hindi natin ito kaya. Ang gumagawa nito ay ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Hindi natin kaya. Pero kapag siya ang nagtrabaho, kung ano ang resulta ng kanyang trinabaho, inaasahan niya na tayo ay magiging ganap. Kaya nga sabi natin sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 33, sino ang magsasakdal laban sa mga hirang ng Diyos? Ako ang umaaring ganap. Ang ibig sabihin, ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Kristo na tumatawag sa atin, siya rin ang umaaring ganap sa atin. Kaya sabi nga, walang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Romans chapter 8, verse 1. Ngayon, kung ito ay isang personal na karanasan, hindi ito sabi daw, at hindi ito di umano. At dahil dito, tayo na nakapasok sa biyaya ang siyang magiging saksi ng ating Panginoon dito sa ibabaw ng lupa na merong ang katubusang ginawa ang Panginoon at merong ang kalayaang ibinibigay ang ating Panginoon at sa pamagitan ng ating pagpapatotoo sa biyayang ito. Tayo ay nagiging tagapangaral ng Ebanghelyo ng katotohanan. Hindi tayo nagtatatag ng reliyon
gaya ng ating Panginoong Kristo, wala siyang itinatag na reliyon. Ang itinatag niya ay ang bagong tipan. Ang dugo ng tipan, ang kasunduan sa tao at sa Diyos, at walang iba kundi ang katubusang ginawa ng ating Panginoon Jesus. At dito sa pamagitan nito, ang sabi nga ni Apostol Pedro, ipahayag nyo ang karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. At kung ito ay karanasan ng sino man, hindi pwede siya'y matahimik. Magsasalita siya. Sapagkat sisilang sa kanya ang isang damdamin ng pag-ibig sa kanyang kapwa, na kung ano man ang nasumpungan niyang kapayapaan, kagalakan, katuwaan mula sa biyaya ng ating Panginoon, ang magiging laman ng kanyang puso. Maraming kagaya ko ang naghahanap ng buhay, tunay na kapayapaan. At sana masumpungan nila ito. At dahil doon, sila'y gumagawa ng paraan upang maipahayag ito sa maraming mga tao. Bagamat may sinasabi ang ating Panginoon Kristo sa aklat ng Matthew chapter 7 verse 6 na huwag niyong ibibigay ang anumang banal sa mga aso o sa baboy. Baka yurangan nila ito at magbalik at kayo naman ay lapain. Pero kilala ng ating Panginoon kung sino talaga ang pagpapakayang ganyan. Yung mga poor and contrite in spirit, yung mga mapagpakumbabang loob, na may pagsisising loob, sila ang hinahanap ng Panginoon. At alam din natin, kapag nasumpungan natin ang mga ganitong tao, ilalapit sila ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ng katotohanan at sila ang tatrabahuin ng ating Panginoon. Remember, isang bagay na ating makikita. Ang ating Panginoong Hesus ay may sinabi sa aklat ng Matthew chapter 20 verse 28 na sinasabi na ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya maaaring mapunuan natin ito sa pangangaral sa uli. Ang tamang paglilingkod sa ating Panginoon Kristo ay ang mapaglingkuran muna tayo ng ating Panginoon Kristo. Dahil kapag hindi tayo napaglingkuran ng ating Panginoon Kristo, sariling paraan natin ang ating gagawin. May papangaral natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, pero sa ating paraan, hindi sa paraan ng ating Panginoon Kristo. Pero kapag ang Panginoon Kristo ay nakapaglingkod muna sa atin, na-restore muna niya tayo, nilinis muna niya tayo, inayos muna ang ating puso, nilikhaan muna tayo ng bagong puso, at tayo naging bago ng nilalang. Nang ibig sabihin, ang paglilingkod sa ating Panginoon Kristo ay ang paglilingkod sa ating kapwa. At yun ang sinasabi sa aklat ng Matthew chapter 25 na sinasabi doon sa verse 39 hanggang sumusunod na talata. Na ang sabi noon, pagdating ng ating Panginoon sa kanyang kalwalatian, pagbubukod-bukodin niya ang tupa at kambing. Ang mga tupa ay lalagay niya sa kanan, ang mga kambing ay sa kaliwa. At sasabihin niya sa kanya nasa kanan sa mga tupa, tanggapin niyo ang kaharian ng Diyos o ang buhay na walang hanggan na inihanda sa inyo ng inyong Ama. Sapagkat ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Ako'y nauhaw, pinainom niyo ako. Ako'y nagkasakit, dinalaw niyo ako. Ako'y nabilanggo, ako'y pinaroonan ninyo. At sasabihin ng mga matuwid, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? Kailan ka namin nakita na ikaw ay hubad o uhaw at ikaw ay aming pinakain? At sasabihin ng Panginoon, yamang ginawa niyo ito sa isa sa maliliit na ito, sa akin niyo ito ginawa. At sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, pasaapoy kayo na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom, di niyo ako pinakain. Ako'y nauhaw, di niyo ako pinainom. Ako'y nagkasakit, ako'y nabilanggo, di niyo ako pinaroon. Sasabihin naman sa kanila ng mga kambing,
kailan ka naman namin nakita na nagkasakit, nagutom, nauhaw, at hindi ka namin pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng Panginoon, yamang ginawa nyo ito sa isa sa maliliit na ito, sa akin nyo yan ginawa. Kaya ibig sabihin, ang tamang paglilingkod sa ating Panginoon Kristo ay paglingkuran din natin ang ating kapwa sa panahon ng kanilang kadalampatian at sa panahon ng kanilang pangangailangan. Kaya dahil dito, nais ng ating Panginoon na makita natin ang mga katotohanan nito. Bilang pastor na matagal din panahon, sinasabi ko rin sa aking pinangunahan, tinubos tayo ng ating Panginoon Kristo, hindi dahil kulang ang manunugtog sa langit. Tinubos tayo ng Panginoon Kristo, nais niya tayong iligtas, hindi dahil kulang ang mga mang-aawit sa kalangitan. Hindi. Tinubos niya tayo dahil pagmamalasakit na sa atin, tayo ay huwag magdusa ng buo na magpakailanman o sa walang hanggang pagdurusa. Yun ay pag-ibig at pagmamalasakit sa atin. Kaya dahil dito, anong uri ng paglilingkod ang pwede nating ibigay sa ating Panginoon Kristo? Ang alalahanin natin ang ating kapwa sa panahon ng kanilang kadalamhatian at kapighatian. At yun nga ang sinasabi ni Apostol Santiago sa chapter 1. Sa huling mga talata, nasabi ron, ang dalisay at tunay na reliyon ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng balo sa panahon ng kanilang kadalamhatian. Nang ibig sabihin, dumamay tayo sa mga nangangailangan. Dumamay tayo sa mga nagdadalamhati. At sa pagdamay natin sa kanila, yun ay isang paglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Okay, balik tayo. Ang nais ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, ma-restore niya tayo mula sa pagbagsak ni Eva at ni Adan sa kasalanan. Nawala ang kalwalatian ng Diyos, nawala ang larawan at wangis ng Diyos. At dahil dito sa pamagitan ng pagtubos sa atin ng ating Panginoon Jesus, ibabalik na yun. At kung sakaling ito ay ating maranasan, tayo'y magiging saksi ng ating Panginoon. Tayo ay magiging tagapagsalita ng Panginoon. At hindi rin tayo magtatatag ng reliyon. Kundi ang ating kapwa ay dadalhin natin sa harap ng ating Panginoon Kristo upang sila'y magkasundo, upang sila'y magkaayos. At kung sakaling trabahuin sila ng ating Panginoon, sila'y magiging kagaya rin naman natin. Kaya dahil dito ang nais sa atin ng ating Panginoon Diyos, mangyari ang mga plano at layunin niya sa buhay ng bawat isa sa atin kung bakit tayo ay naririto sa ibabaw ng lupa. Ang tayo ay maging makabuluhan. Kaya dahil dito, maraming mga bagay sa banal na kasulatan akong itinatanong. Lalo na nung bago pa ako sa pananampalataya. Siguro noon, mga 1 taon pa lang ako nagpapatubos ng buhay sa Panginoon. Tinatanong ko na sa Kanya ito bilang sumasamba sa Kanya sa pagsambang awit at sa pagpupuri. Tinatanong ko, Panginoon, paano po ba kita masasamba sa Espiritu at katotohanan? Hindi ko talaga yung maintindihan. At ako'y naniniwala, marami din ang hindi lubos na nakakaunawa nung panawagan na yun ng ating Panginoon Kristo. Sa John chapter 4, verse 23-24, na hinahanap ng ating Ama ang mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. At ang katotohanan na nais ng ating Panginoon ay personal nating karanasan. Sa loob ng 29 years na pagpapatubos ko ng buhay sa ating Panginoon, lately, siguro, mga 3 taon na nakalilipas, ako'y nakarinig ng isang patotoo mula doon sa kamanggagawa ko rin na pastor, na ang sabi niya doon sa kanyang Bible study, tuwan-tuwa siya na sabi, Pastor, hindi ko alam kung bakit ang saya-saya ko. Tumanda na ako ng ganito.
Marami na akong kasiyahang naranasan. Pero kakaiba itong kasiyahan. Yung kagalakan, katuwaan nararanasan ko. Kaya dahil dito, Pastor, nitong nakaraang Pasko, yung nga ang sabi niya, na ang kanyang mga apo, ang kanyang mga anak, pamangkin, nagkaloob sa kanya ng mga pamasko. Pero sabi niya, Pastor, hindi ko na ito pagpapagamot. Dahil sa Ebanghelyo na ibinahagi mo sa akin, nakaranas ako ng kagalakan, katuwaan na hindi ko pa nararanasan kahit nung kabataan ako. Ngayon ko lang ito naranasan na ako'y sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Within 29 years na ako'y nagpatubos sa Panginoon. Nang marinig ko yung patutungo, ang sabi ko sa aking sarili, dalawa na kami. May narinig ako na tao na nagpapatotoo na siya'y nakaranas ng kagalakan, katuwaan. At yun yung patotoo na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang 1 Peter chapter 1 verse 8. Kaya dahil dito, kung siya ay merong patotoo nun, naranasan ko rin ang kagalakan, katuwaan. Pagkatapos kong magpatubos sa Panginoon, pagkaraan ng 3 buwan, naranasan ko yun. Isang katotohanan na sinasabi, ang Biblia nga ay totoo. Kaya dahil dito, ang pagiging saksi ng ating Panginoon ay hindi di umano, hindi sabi daw. Kahit sa husgado, hindi pwede ang saksi na gawa-gawa lang. Ang mga abogado matatalino, pag ikaw ay tinanong, malalaman nila kung ikay gumagawa ng kwento o hindi. Pero ang mga tunay na saksi, hindi bumabago sa kanilang nakita. Hindi bumabago sa kanilang napatunayan. Hindi bumabago sa kanilang naranasan. At ito nga ang sinasabi ng banal na kasulatan. Isang banda sinabi ng ating Panginoong Kristo sa aklat ng 1, chapter 15, na sinasabi doon na hindi ko na kayo tatawaging alipin. Tatawagin ko kayong kaibigan. Sapagkat hindi nalalaman ng mga alipin ang ginagawa ng kanilang Panginoon. Tinatawag ko kayong kaibigan sapagkat ipinapakilala ko sa inyo ang lahat ng ipinakilala sa akin ng aking Ama. Kaya ibig sabihin, alam natin kung paano gumagawa ang Panginoon. Alam natin kung paano tumatawag ang Panginoon. Alam natin kung paano nagtatrabaho ang ating Panginoon. Kaya kung siya'y nagtatrabaho at gumagawa, instrumento lamang niya tayo. At kung tayo instrumento lamang niya, tama ang sinasabi ni Apostol Pedro, upang ipahayag niyo ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. No more, no less. Wala tayong ibang sasabihin kundi kung paano tayong inilabas ng ating Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan, ng kadiliman, at sa kalayaan at nakarating tayo sa kaliwanagan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang sabi nga ron, you are a chosen generation, a royal priesthood. Yun na ang magiging lahi natin sapagkat tayo mga bago ng nilalang. Kaya dahil dito, mga kapatid sa ating Panginoon, mga kaibigan, sa bawat tao na humahanap ng katotohanan, isa ako sa naghahanap ng katotohanan. At pinapatunayan ko, ayon sa aking karanasan, ayon sa ginawa sa akin ng ating Panginoon. 29 years na ngayon, 1991 ang patubos ko, ang buhay ko sa Panginoon. Wala naman akong binalikan doon. At ang sabi nga, nawalan ako ng gana sa mga bagay na ang pinagsisihan. Kaya ibig sabihin, bakit ako babalik doon? Kaya dahil dito, hindi sa aking sarili, kundi ito'y kapangyarihan ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo, ang bagong tipan. At dito, patototohanan natin ito kung ating naranasan. Kaya dahil dito, ito ay isang pruweba na tayo ay magiging saksi. Kapag dumating sa atin ang Espiritu ng katotohanan na nakita natin ang buong katotohanan ng Diyos at ang buong katotohanan ng banal na kasulatan na siyang dapat natin gawin at dapat natin lakaran.
Hindi tayo gumagawa ng panibagong kwento, kundi kung ano ang sinasabi ng prophetic word, Propeta Isaias. At yung bagong tipan, yun ang nangyayari at nagaganap. At dahil dito, naunawaan ko na kung ano ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo. Sa John chapter 4, verse 23-24, hinahanap ng Ama ang mga tunay na mananamba na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. At ang katotohanan yun ang mga bagay na ipinahayag ng ating Panginoon, ipinakita ng ating Panginoon, ipinaranas at ginawa niya sa buhay na kanyang mga tinawag at naging kanyang mga lingkod. Dahil dito, harinawa, dumaloy ito sa lahat ng ating kapwa-tao na humahanap ng kapayapaan, humahanap ng buhay. Masumpungan natin ang tunay na buhay sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo na siya rin ang may sabi sa John chapter 10 verse 10. Ako'y naparito upang magbigay ng buhay sa mga tupa, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya dahil dito, harinawa, ibangon ng Panginoon at magsalita ang kanyang mga saksi ng buong katotohanan alang-alang sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kapurihan magpakailan-kailanman sa ngalan ng ating Panginoon Kristo. Amen.